Ayan po mga kabida, magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, maganda kong reaksyonan po ito, mga kabida. Tila hindi na ata mapipigilan po, Ito hong pagbubukas muli, mga kabida ng Senate Blue Ribbon Committee, na mga pagdinig patungkol ho sa issue po ng corruption, sa flood control projects po, mga kabida. Matapos pong ma-elect ito hong si Senator Rodante Marcoleta bilang Vice Chairman po ng naturang komite. Kahapon po sa session po ng Senado, mga kabida, binalikan po ni Marcoleta yung kanyang karanasan po sa paggigiit, mga kabida, na kailangan hong pagpatuloy itong investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol ho sa flood control scam. Matapos pong suspindihin po ito, mga kabida, ng dati hong chairman na si Senator Panfilo Lacson. Alright? Kasi sa tingin po ni Marcoleta, hindi ho na-achieve yung goal sa investigasyon na yon na mapanagot itong totoong mga culprits, mga kabida, ng naturang corruption sa flood control projects. Alright? Ito, pakinggan muna natin itong emotional po na pagbabahagi po ni Senator Rodante Marcoleta, mga kabida, patungkol sa kanyang karanasan sa investigasyon po ng flood control project sa Senate Blue Ribbon Committee. Ganito, Madam President. Kasi po matagal ko nang sinasabi, 9 na buwan na po ang nakararaan, ngunit ayaw nating ituloy ang pag-iimbestiga sa flood control scandal. Isang pinakamalaking nakawan sa ating bansa. Parang ninakawan ng isang pamilya sa tanghaling tapat. At ang mga magnanakaw ay hindi nakamaskara. Nakakurbata lahat. Nakabarong Tagalog. Paano hindi masisira ang kumpiyansa ng mamamayan kapag tinalikuran natin ang ganong pananagutan? Ano pong sinabi pa sa akin? Imbes na sagutin nila yung privilege speech ko noon, nasa pamimilit ko na, ito pong tungkulin natin Naging PNP chief kayo. Tinira po niya dito, mga kabida, ito hong si Senator Ping Lacson, na chairman po dati ng Senate Blue Ribbon Committee. Po. Diba? Pakinggan po natin. Ako po'y humanga sa inyo noon. Hindi ko rin kukwento yung lahat ng ito. Bakit gayon? Bakit hindi natin gawin lahat yun? Alang-alang sa interes ng bayan. Kaya po tayo sumadsad ngayon dahil yung pananagutan na yun, pinipilit po nating pigilin. Ang dami po nating pinagtatakpan. Tumayo siya, imbes na sagutin niya ang aking sinasabi, ano po sinabi niya? Kung ano-ano po sinabi, nagpalabas din po siya ng napakaraming video na kinakampihan ko si Diskaya, nag-bla-bla-bla, ng asawa ko raw ay independent na ganito. Lahat po. Pati yung tayo ko sa Congress noon, na sinasansala ko yung makasama ko because ngayon ko lang nakita ang Vice President, nagpipresent siya ng budget for 2025, inaaglahi siya sa budget 2022 and 2023. Yung mga ganun po. Bakit po ngayon biglang nagbago ang kulay natin? Bakit po ganyan tayo ngayon? Bakit po napakababa? Siguro po, kung may pagkakataon tayo, maring bukas o kamakalawa, makikita po ninyo yung complete video yung nangyayari nung Lunes, May 11, 2026. Kung paano, alas 7 pa lang ng umaga, nandito na yung tropa ng NBI na nakipag-coordinate sa opisina ng OSA. Sapagkat balak pala nilang hulihin ang isang senator. Hindi po ba? Nagkaroon na po ng admission. Tinanong ko pa kayo ng ating former SP kung nakita niya yung warrant of arrest. Pinakita ba sa'yo? Sabi naman niya, hindi. Nagpala po ako ron. Ngunit bakit sinabi niya, kung mag-coordinate kayo sa USA, alam po ba niyo, Madam President, kung ako po, Senate President, kaya ko lang naman ginagawang halimbawa ito, Madam President, dahil hindi naman po ako magiging Senate President. Kung ako lang, hindi ko papayagan yun, Madam President. Bakit po? Respeto na lang sa premises ng institusyon na ito. Gawin niyo ang gusto niyong gawin. Huwag dito. Nakikiusap ako. Utang na loob. Huwag dito. I will do that.
Pero ano po nangyari? And the rest is history. Hinabol po ng hinabol, kamuntik na pong nahulog sa kanan ng Senator Col. Ganun po ba ang pagtrato sa isang senador? Sinasagot ko po yung tanong, bakit po tayo nagkaganito? Isipin po ninyo, bakit hindi kayo magsimula doon? Meron po ba isa sa mga minority counterparts natin ngayon, Madam President? Meron po bang isa na sumama sa akin nung ako'y nagsasalita na parang si John the Baptist, ako na lang ang isang nagsasalita. Ituloy natin ang investigasyon. Meron po ba silang lakas ng loob na samahan ako, Madam President? Wala po. That's why I'm objecting to the motion. Wag po tayong balat sibuyas. Wag po tayong balat sibuyas. Ayan. So yun po, no, mga kabida. Emotional masyado ito kung si Senator Rodante Marcoleta po. Ano. Actually, yung kanyang pagsalita po, mga kabida, no, kahapon is about yung video po, ano, na ipinakita po ni Senator Amy Marcos, kung saan po ay nag-object itong minority, mga kabida, po. Gusto kasi nilang ipabura po, ano, mga kabida, sa records po ng Senate, yung presentation po ng video, mga kabidan po. Nag-object itong si Senator Rodante Marcoleta ho dito, ano, mga kabida. Kasi yung usapin kasi ganito, parang isinali na po ni Marcoleta yung mga pahayag po ng minority, ano. Kaya daw, nasira yung imahe daw ng Senado dahil ho sa nangyari hong gulo, ano, mga kabida, dyan po sa Senate noong May 13 ng gabi, ano, mga kabida. Kung saan po nagkaroon po ng putukan, mga kabida, ano po. Okay, ang sabi po ni Marcoleta, hindi naman po ganun yung dahilan eh. Kasi unang-una po, kung pangit po ang impression po ng taong bayan sa Senado, ay hindi po dahil doon. Matagal na po, masama ang impression po ng taong bayan, ano, nung kasagsagan pa po ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, ano, mga kabida. Dahil, yun nga iba yung direction po ng naunahong namuno po doon, mga kabida. Okay? May mga impression po during that time na may pinagtatakpan na mga personalidad, ano, mga kabida. Kaya ang dami hong supposedly imbitahin sana, mga kabida, to shed light, pero ang problema po hindi ho na-imbita, mga kabida, ano po. Okay? Katulad na lang po, ano, ni Zaldico. Okay? Yung mga miyembro po ng ex-soldiers. Alright? Yung si Orly Gutesa po, mga kabida, na sana ibinalik sana dun sa Senate investigation po, ano, mga kabida, ano po. Diba? Ang dami pa pong mga personalidad na dapat hong magsalita ang problema, iba yung direction, mga kabida, ni Senator Ping Lacson. Kaya nga, pinuna ni Senator Marcoleta po, mga kabida, ito hong leadership po ng Senate Blue Ribbon Committee, ano. Okay? After na sinuspindi po ni Lacson yung investigasyon, iginiit po, mga kabida, ni Marcoleta na ituloy na po natin to. Okay? Kailangan mo malaman po ng taong bayan, mga kabida, yung kung sino ba talaga yung totoong mastermind ho dito, ano. Ang problema, mayroon ngang impression na parang may tinatakpan, may prinotektahan po, ano, mga kabida, ito hong si Senator Ping, ano, mga kabida, ano po. Kaya nga, nasabi ko ngayon, mga kabida, considering elected na po ito hong si Marcoleta bilang Vice Chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, magagawa na po nila lahat, mga kabida, ito hong gusto po nilang gawin sa investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee patungkol ho sa issue po ng korupsyon sa flood control projects. Kasi ang chairman po ngayon ng Senate Blue Ribbon Committee ay si Senator Pia Cayetano po, ano, mga kabida. Yun yung kaabang-abang po. Okay, kung kailan po magbubukas. Kasi nauna ho dito, mga kabida, hinamon po, ano, ni Senator Amy Marcos ang bagong namumuno po ngayon sa Senate Blue Ribbon Committee na umpisahan na po yung pagbubukas po ng investigasyon. Alright?
So, wala na pong sagabal po dito mga kabida unless kung meron pong pagbabago ho muli sa leadership po ng Senado, Pero I think parang hindi yan mangyayari po, mga kabida, po, sa ngayon. Alright? So, abangan po natin itong resumption po ng Senate Blue Ribbon Committee hearings patungkol ho sa issue po ng corruption sa flood control. At aasahan po natin mga kabida na magiging present during the investigation ito hong mga personalidad na hindi po naimbita nung panahon po ni Lacson po mga kabida. Kagaya ng sinabi ko po kanina, posible hong imbitahin ito hong si Zaldico mga kabida po. Alright? Na napaka-vital po mga kabida sa isyong ito po. Okay? Ito hong 18 mga dati hong mga sundalo na nagsiwalat po mga kabida patungkol sa cash delivery scheme. Gamit po ang mga maleta po mga kabida. Okay? Ito hong si dating House Speaker Martin Romualdez na matagal na pong gusto hong imbitahan po mga kabida ni Senator Dante Marcoleta po maiimbitahan na po ito mga kabida kung sakali man po mag-umpisa na po itong investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayan. Para po sa inyo mga kabida, ano po kaya ang inyong opinion at pananaw dito? Dito ho sa hindi na po mapipigilan na pagbubukas muli ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.